It's a beautiful Wednesday morning and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo, 52nd episode na po namin today. This program is brought to you by the Provincial Government of Albay. Of course, this is being headed by our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman, with the help and support of our Provincial Information Office, headed by Attorney Mary Luluca Castillo. And this is a program of the Ledipo office. And I'm your host for today, Ms. Janie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. Bakit po ba namin ginagawa itong Ledipo Business Hour? Gusto lamang po namin na mapatunayan sa inyong lahat sa pamamagitan ng aming programa na maganda po magbukas ng negosyo dito sa aming probinsya, and we can become an entrepreneurial hub of excellence, and we can also be the most preferred investment area not only in the region but in the whole country as well. And who knows, baka internationally na din. So, may mga bisita po tayong ini-invite dito sa programa natin, mga small, micro, and medium enterprises. Gusto po natin matulungan sila na ma-promote ng libre po para makatulong din sa kanila para mag-spread tayo ng awareness na open na ang kanilang mga businesses. And bago po tayo magtungo sa aming formal interview, gusto ko po lamang malaman ninyo kung ano ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa aming opisina, kung ano po ba ang aming mission and vision. So please watch this short video muna po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng kanilang mga Facebook pages. Magandang Wednesday morning po sa inyong lahat. And as promised po, may kasama tayo ngayong batang negosyante na magkukwento sa kanya ng kanyang journey sa pagninegosyo. Join me in welcoming Sir Jeffrey Dondonilla, owner of Ninong's Bibingka. Good morning and welcome to the program po. Good morning po. Ayan, batang-bata si Sir. And ako talaga, Sir, ay laging bumibili dyan sa inyo kasi kumain kami sa isang tapsilugan dyan malapit. Tapos sabi ko, parang gusto ko tong tikman, bibingka. Tapos dumaan nga po ako dyan sa inyo. And nakita ko meron kayong inutak. So, matagal na akong nagkikrave niya. Naghahanap talaga ako niyan. Sabi ko, meron pala dito sa Legazpi ng inutak niya na sobrang sarap. So, napabili ako and na-try ko. And then, balik-balik ako kasi masasarap talaga and quality yung inyong mga in-offer dyan. So, kwentuhan mo kami ng background story ng Ninong's Bibingka po. Bakit po Ninong's ang pangalan ng business natin? Naging Ninong's Bibingka po siya kasi madami po akong inaanak. Tapos,
Marami kayong inaanak, Opo, kinukuha marami kayo pong laging inaanak. ninong. Opo. Ayun, bakit kaya sir? Baka very generous ito si sir, kaya laging kinukuha ang ninong. Kaya nung nag-start po kami ng business, bale, sabi nila, what if Ninong's Bibingka na lang po yung pangalan ng business namin. Ayun, so maraming inaanak. Nabibilang mo pa ba sir kung ilan ang inaanak mo? Siguro nasa 70 plus po. Ay, grabe, 70 plus. At ang bata pa niya, no? Opo. 70 plus ang inaanak talaga naman ni Nongs Bibingka. Okay. So, siguro pag December, sobrang busy to si sir. Marami binang. Sobrang busy po. Okay. So, ikaw po ba ang sole owner ng Ninong's Bibingka? Yes, ma'am. I'm the owner of Ninong's Bibingka po. And when niyo po binuksan yung business? November 2022 po kami nag-start. Bale, 1.5 years na po kami ngayon. 1.5 years. Okay. So, originally, dyan na po ba kayo talaga nag-open ng business sa may Cruzada? Tama ba? Dati po, nung pandemic po kami nag-start, sa bahay lang po. Nung pag-uwi ko sa barko, nag-try po kami ng business kasi medyo mahirap po dati nung sakay ng barko. Pero for 2 months lang po siya, tapos nakita namin na medyo okay po yung business. Kaya nung pagbalik ko po sa barko, nakaipon kami, nag-start po kami na physical store po. I see. So, dati po ikaw na seafarer. Opo. Oo. So, nung nakaipon, nagnegosyo, hindi ka na po bumalik sa pagbabarko after nun? Ngayon po, magto 2 years na po na nasa lupa. Wow! So, nakasurvive kayo because of the business. Yung kahit hindi ka na bumalik ng barko, Yes, ma'am. yung business lang okay na. Opo. Ay, ang galing. So, ilan? 1.5 years? 1.5 years po. Tapos bali bukas may soft opening po kami ng Cuban sandwich po by Ninong's Bibingka. Yung ikalawa ko pong business. I see. Ano po ba yung work natin sa barko? I'm a chef po. Oo, yun naman For pala. 9 years po. 9 years kayong Opo. chef ng barko. Opo. Ang galing. So, nung bumaba kayo at oo nga, hindi na rin madali hindi naman talaga madali ang pagtrabaho sa barko. So, Opo. nag-decide ka na mag-open na lang ng business at itong food business nga ang napili mo. Yes, ma'am. So, originally, ano yung mga in-offer mo nung una? Nag-start po kami sa anong pandemic. Ang name niya po is Chef Jeff Wings and Ribs. Bali may pasta po siya, tapos mga chicken, tapos yung bibingka po. Pero nangyari po noon, na-discover namin na malakas yung bibingka dito. Nung sa bahay lang kami nagluto, mas madami po yung order ng mga bibingka, kaya naisipan po namin na pagpatuloy po. I see. Opo. Okay. So, talagang bumenta ang bibingka. Opo. Tapos, paano ka initially nag-offer ng products mo? Binibenta po namin online, tapos halos ako pa nga po nagdi-deliver nung una. Hanggang sa nagkaroon pa ako ng delivery rider, tapos yun po, may physical store na po kami. Ayun. Kailan po nabuksan yung physical store? November 10, 2022 po. November. Yun na Opo. rin yun. Yung sabay na rin. So, November. Ang sarap. Nagutom ako, Ayan. Ayan, na-try ko yan. So, must try din yan talaga yung bibingka na yan na iba-ibang flavors in one box. Ano po yung tawag mo dyan? Ay, bibingka. Egg pie. Egg pie assorted po. Assorted egg pies. One of our bestseller din po siya. So, ano-ano yung mga flavors ng egg pies? Meron po siyang strawberry, ube, mango, and classic po. Bali, 4 flavors in one po siya. 4 flavors in one box. Yes, Ayun ma'am. naman talaga. So, sabi ni Zach, ang pinakagusto daw niya ay yung ube. At yan ang favorite ko. Yung inutak. Especially utak po. Special inutak. Parang hindi yata siya dito originally from, Bicol. Originally from Pateros po siya. Yan, alam ko doon yan, nag-originate yung recipe na yan. Opo, ma'am. So, kakanin siya na malagkit. Sige nga, sir, describe mo sa kanila sa mga hindi nakakalam kung ano yung inutak. Bali, yung inutak po is from Pateros po siya. Made of glutinous rice flour, coconut milk, and condensed milk po. Tapos, top po siya with tinatawag po nilang coconut caramel po. Ayun. Tapos sinusunog po siya para mas masarap po. Yun yung kakaibang coconut caramel pala yun. Opo. Tsaka yung, Tama. Usually po, yung sa Pateros po, wala po siyang top with coconut caramel. Opo. Ayan, naku, nakailan na akong ganyan, sir. Promise, bili ako ng bili niyan sa inyo. Thank you po. Tapos yung isang ganyan, nauubos ko.
Isang kainan kasi hindi siya masyado matamis. Yung parang yung glutinous rice niya hindi masyado matamis. Sobrang lambot tapos parang nagme-melt sa bunganga mo. At the same time, yung toppings niya, Diyos ko, napakasarap, hindi ko ma-explain. Kaya, favorite ko talaga yung inyong inutak. Ayun. Thank you po. So, sa mga, sabihin natin, saan yung store nyo located? We're located po sa Purok 3, Cruzada, Legazpi City po. Along the road lang po siya. Malapit po sa Cruzada, Chapel. Ayun, malapit sa Cruzada Chapel. Ito yung pakaliko mo ng ganun. Andun na agad siya. Makikita nyo na yung Yes, ma'am. karatula ni Sir. Ayan, konting abante lang ng konti pakaliko. Okay. So, si Sir ang chef, ikaw mismo ang gumagawa nitong lahat ng binibenta o may katulong o may... Nung una po, ako po lahat para quality po talaga siya. Tapos ngayon po, may mga staff na rin po ako. May baker na rin po ako. Kaya medyo maluwag-luwag na po. Ayun. So, ibig sabihin, kaya na ni Sir na kumuha ng staff. Ibig sabihin, talagang nag-grow na ang iyong business. So, gusto ko lang malaman, Sir, nung nag-umpisa ka, magkano yung nilabas mong puhunan? Nakaipon po kami ng worth 700,000 po. Nag-start po kami ng worth 700,000. Tapos hanggang sa lumaki na po yung business po namin. May mga cheesecakes and cakes din, di ba? Opo, request po ng mga Grabe. customer, tapos ginagawa na po namin. Hanggang sa permanent product na po namin siya. Ako talaga may sweet tooth. Kaya pag pumupunta ako dyan, ay sabi ko, inutak lang bibiling ko. Pag uwi ko, may brigadero akong dala, may custard akong dala. Kasi, ang ganda nung yung ref ninyo, napaka-enticing sa mata yung pagkaka-display nyo ng inyong mga products. And dito pala sa picture, makikita nyo na talaga na parang napakasarap. And hindi siya parang napakasarap. Kasi na-try ko na yung ibang products nyo, masarap talaga siya. Thank you. Ayan. So, yan, hindi ko pa na-try yung may strawberry on top. Pero, hindi ko kasi natatsambahan pag pumupunta ako doon. Yung Bassburn cheesecake po. Yun, oo. So, sana makatikim tayo pag pumasyal at may available pag pumunta. So, ayan. Itong mga maliliit na to, anong tawag dyan? Tawag po niyan is Royal Bibingka po. Originally from vegan po. Opo. Ano pong meron yan? Royal Bibingka. Bali yan po na bibingka from vegan. Tapos naisip namin na mag-twist po kami kasi Bicolano po tayo. May flavor na po kami na pili nut, sili cheese, ubi makapuno, and classic po. Sili cheese. Opo. Ay, pwede rin po ba yan sa mga hindi masyadong matapang ang, Opo. mild ang bayan? Mild lang po siya. Actually, may dala po ako. Sige, pakita nga natin. May dala Ayan daw po. si Sir. Ayan po. Ayun, so ipakita natin sa ating audience ang may mga dala pala si Sir ngayon. So ano po ito? Ito Bali. yung mabenta ninyong classic, mainit pa. Mainit pa po. Ito yung classic bibingka ninyo. Bale, ito po yung sili cheese na Supreme Bibingka po. Oh, sili cheese, supreme bibingka. Ayan, pakita natin. Ayan po. Ayan, ang init, makapal at mabigat. Opo. Ito naman po is yung Royal Bibingka po. Mga minis po siya. Royal bibingka. Ayan. Mini. Sige, pakita natin sa camera and sa audience. Ayan, oo. Ayan Oo. po. Bale, inspired by Ilocanos with a twist of Bicolanos po. At parang iba-ibang flavor din to. Ano po? Opo. 5 flavors na po siya ngayon, ma'am. Dati po 3 flavors po. Sige nga po, i-describe niyo po kung ano-ano itong mga flavors na nandito. Bale, ito po, Ubi Royal, Ubi Makapuno, Classic, Pili Nut, and Sili Cheese po. Ay, ang bango. Ang bango-bango. At ang sarap tingnan, Opo. So, ang cute bite size, tas iba-ibang flavors na in one Five box. So, kung hindi ka makapag-decide kung anong flavor ang gusto mo, ay isang box na ang kunin mo para matikman mo na rin lahat. So, nakakato, hindi ka mauumay kasi bawat kagat mo, iba-ibang experience sa iyong bibig ang mararanasan mo. Ang galing mo naman dito, sir. Diba? At ang inyong presentation ng box, sobrang ganda. Tapos, Oh. nasa side rin po yung Mayon Volcano po. Oo, ito. So, talagang from Albay. Ayan. Proudly Albay.
Tapos yung sa side, ma'am, is yung kalesa po na from Ilocos naman po siya. Ayan, oo. Kasi doon naman nag-originate yung recipe. Ayan. Ganda-ganda ng kanilang Actually, ma'am, may kwento po yan na box na yan. Opo. Opo. Sige Bali, yung nga, kalesa po, parang pumunta siya ng Bicol, ng Legazpi. Tapos yung sa side po, yung Mayon Volcano po, parang dinala niya yung bibingka sa Bicol. Tapos yun na po, bibingka ng vegan, tapos twist ng Bicolano po kasi may pili na tapos ginichis po. Ayun, ang galing. So, yun yung tinatawag natin sa business na innovation, di ba? So, kung meron ng isang magandang produkto, pagagandahin mo palalo, i-innovate mo para mas maging patok sa mga tao. So, ang galing mo dun, sir. Saan mo nakuha itong mga ideas na to? Ikaw ba'y nag-aral, nag-train, o may tumulong sa'yo? Bali, nung dati po, ginagawa ko lang pa siya sa barko as a snack po. Tapos, yung mga ka-work ko po, nag-away-away kasi dahil sa gumagawa ko ng marami, tapos bigla siya nawawala, yung pala tinatago nila sa kwarto nila. Oo. Tapos ang sarap daw, sabi ng kapitan ko, what if na gawin ko daw pong business? Kasi yung mga crew niya daw po is nag-away-away dahil sa bibingka. Kaya sabi ko, sige po. Nag-agawan bigla. Opo. So, dun mo naisip na, masarap talaga yung gawa ko. Sige, gagawin ko na siyang negosyo. Opo. So, 7,000 capital. Hindi pa kasama yung mga kitchen equipments and all. Pero kung all in all pa lang yung mga equipments mo, ay 700,000 ba? Oo. Opo. 700,000 kasama na yung kitchen equipments and yung mga ovens, yung And ganon. renovation po ng location. Opo. Ayun. So, kumusta naman po ngayon? 700, medyo malaki-laki din yung naging puhunan. So, in 1.5 years, nakabalik na po ba yung Actually, just 1 year po, nakabalik na po siya. Huh? Opo. Nakabalik na? Po siya. Opo. Wow! Kaya po ngayon po may new business na po kami, so yung Cuban sandwich po. Bali, soft opening niya po bukas. Ayun, Cuban sandwich naman. Doon din ba? Same venue or ibang Sa lugar? ngayon po, dun po muna sa pwesto namin. Tapos maghanap po kami ng pwesto pagka okay na po siya. I see. So for take out lang ulit siya. For take out lang po mo. Kasi ngayon for take out lahat yung products. Wala ka pang pwesto talaga doon. Opo. Oo. Hopefully magkaroon ng dining soon. Oo. For now kasi naman parang hindi ko naman nakikita na problem yon kasi ako comfortable akong kainin yon sa bahay, yung mga masasarap mong products at least walang titingin pag medyo napapalaki yung subo. Diba? So, take out ulit ng mga sandwiches. Anong meron to ng mga sandwich mo? Cuban style sandwich po siya. Bale, naisip ko kasi wala dito na mga Cuban style sandwich po. So, Anong meron ng Cuban sandwich na wala yung mga usual sandwiches na natitikman natin dito? bali, meron po siyang slow cook na pork. Tapos nilalagay po siya sa sandwich po. Tapos may special cheese po kami na nilalagay po. I see, okay. Meron po siyang 7 na klase po ng sandwich. Must try na naman to. Opo. So hindi ko pa nga naubos subukan lahat ng products mo. Meron ka na naman ulit na bagong business venture. Yes, And very interesting kasi Cuban sandwich. Opo. So parang hindi pa siya masyadong popular dito, bago sa pandinig and bago din siguro sa panlasa. So tingnan natin. Opo. No, i-try ninyo ang Cuban sandwich ni Sir. Okay, so bukas ang soft opening. Anong mangyayari bukas? Anong may promo ka ba? Meron bang kung anong special na mangyayari? Actually, hindi pa po kami nakakagawa kasi sobrang busy po. Baka po magkaroon po kami ng promo within this week po. I see, For the okay. opening. Bali, i-introduce nyo pa lang bukas Opo. yung Cuban sandwich. Okay. So, ang galing. So yung mga natutunan mo nung nasa barko ka for 9 years, in-incorporate mo dito sa business. So yung nakita mong pwedeng pumatok sa mga Pinoy, sinubukan mo at dinala mo talaga dito sa Albay. So, Opo. ikaw ba talaga ay taga-Albay, sir, o taga-ibang lugar?
taga-Albay po mismo. Albay talaga. Pure Bicolano po. Pure Bicolano, pure Albayano. And salamat naman at dito mo naisipang magbukas ng negosyo sa Albay. At dahil sa negosyo mo, nakakatulong tayo sa may mga maraming pamilya. Kasi sabi mo nga, meron ka ng mga staff ngayon. So ilan na po ba ang staff ninyo, sir? Sa ngayon po, meron na po akong 6 na staff po. Dati po nag-umpisa ako sa isa lang. Oo, 6 na Naging staff. dalawa, opo. So, 6 na pamilya ang natutulungan mo, sir. Opo. So, ganun nga yung concept no? The more na may magbukas ng business dito sa ating probinsya, mas maraming gagandang buhay ng mga pamilya. So, kaya tayo gumagawa ng ganitong programa para makapag-encourage din ng iba na mag-invest dito sa Albay at makatulong, syempre, sa ekonomiya natin. So, ikaw, sir, ang galing, no? 700,000 at nakabalik na yung puhunan in as long as ilang buwan po bago o taon ba inabot? Opo, 1 year din po siya inabot. 1 year din. Nabawi po. So ngayon puro na to kita lahat ng for 6 months. Ang galing. Yes, ma'am. Ayun. So ano ang sikreto? Ang sikreto mo, sir, dito sa business? Tiyaga Paano mo lang siya po. napalago? Tiyaga lang po, o tapos don't stop learning, makinig sa mga ibang tao na po nagdenegosyo rin, kung ano mga advice po nila. Ayun po, makuha rin po yan. Ikaw ba'y may background sa business? Nag-aral ka rin ba? Actually, wala po. Bali, panay lang ako search online po. Mhm. Kung sa pag-costing, sa kung paano mag-manage po ng business. Mhm. Ayun po. Bali, cooking lang po talaga. Doon yung Ano po? skill mo na Opo. pagluluto, tapos sinabayan mo ng mga pag-aaral. Opo. Oo, inaral mo kung paano yung costing, kung paano gastusin ang puhunan at paikutin. Opo. So wala talagang nagturo, walang mentor, walang training. Pero wow, ang galing mo, na ibalik mo na agad yung capital sa ganon. Opo. So nung una, 700,000, medyo malaking pressure yun, no? Paano mababawi? Ano yung mga na-encounter mong challenges and difficulties? Pinaka-challenging po sa akin yung pag-handle po ng staff. Opo. Yun po. Yung come and go sila, ganun ba yon? Hindi naman po. Bali, Anong naging problem sa staff, sir? Hindi ba matatrust? Ganon? O nagkaroon pa ako ng isang staff po na gumawa po ng kalokohan po. Pero okay na po ngayon, settle na po. I see, okay. So, importante rin talaga, di ba? Kaya natin to dinidiscuss yung mga nagiging challenges para magsilbing aral na rin dun sa iba na nagpaplano din mag-open ng business. Kasi we have to admit, hindi naman perfect ang pagninegosyo, di ba, sir? Meron at meron tayong mai-encounter na Opo. challenge. Madami. So, sa experiences, sir, importante na yung kukunin mong mga tao, mapagkakatiwalaan mo. Lalo sa negosyo na may kasamang pera. Ayun po. Di ba? Kasi talaga, lalo pag umaasa-asenso na matitempt yung iba na gumawa ng hindi maganda. So, dapat, pag gumawa ng staff, yung Trusted. pagkakatiwalaan. Tapos, ikaw naman, pag staff ka at pinagkatiwalaan ka, pangalagaan mo rin naman yung tiwalang binibigay sa'yo. Kasi hindi madaling maghanap ng trabaho ngayon. At yung tiwala nga na ibinibigay, kailangan pag-ingatan na yun. So, aside from that, sir, ano pa yung mga challenges mo? Actually, Mukhang ready ka naman nung nag-open kasi 700,000, parang kumpleto ka na, no? hindi po talaga 700,000 po. Nung yan ang 700,000 po, yung nag-put up na kami ng physical store po. Pero Ayun. sa online, Pati ma'am, construction, nag-umpisa po kami ng 25,000 lang po. 25,000 Opo. online. Opo. Oh, I see. Okay. So, itong 700 kasama na yung physical store, construction, Opo, lahat na, lahat display. And, ayun. So, 25,000, kapag may skill ka na kagaya ni sir, pwede na pala. Online muna. Online po muna. Okay. Pero ikaw ba, sir, ay compliant doon sa lahat ng business requirements? Like, mayor's permit, Kompleto po. DTI, BI, ang galing. Bakit ka nag-isip na mag-comply dito sa mga ito?
Important ba talaga yon in your Importante own po, experience? Importante po para di mo siya isipin na kung anong inspection niya yung dumating sa shop mo. Opo. I see, okay. So, hindi ka kaba-kaba, no? Opo. Hindi ka ba nahirapan, sir, nung ikaw ay nag-apply for mga permits? Actually, medyo mahirap naman po. Pero naayos naman po lahat. I see, okay. So, siguro, medyo mahirap lang yung pag-comply sa mga Sa pag-umpisa lang po. papers. Opo. Oo. Pag renewal, okay na rin naman po. Renewal, okay na, smooth Opo. na. Okay. Siyempre sa una, marami. Lalo pag food, no? Opo. Kasi maraming requirements. Yung kalinisan, sanitary requirements. Ayun. Ayan. How do you maintain the quality of the food that you serve, sir? Yung cleanliness. Yung cleanliness po talagang sa shop po, malinis po talaga siya. Yung quality po, ma'am, talagang kailangan mo talagang i-train yung staff mo para ma-make sure na talagang quality po siya. Pero may mga times po na medyo nagkakamali, ayun po. So, medyo nadadamage po dyan yung products. Kaya dapat talagang hands-on mo siya makikita po palagi. Ikaw ba ay hands-on ngayon kahit meron ka ng mga staff, sir? Hands-on pa rin po, ma'am. Opo. Ayun, important na hands-on. Opo. Ano pa po yung mga business tips na pwede niyong i-share sa ating audience pagdating sa food business? Number one po is yung costing po talaga. Dapat maalam ka po lahat sa pag-costing. Tapos sa market research po. Kung yung price mo is yung competitive rin. May times po kasi na iba, masyadong binababaan po yung price nila pero di naman po kumikita. Quality, oo. Opo. Nasa-sacrifice yung quality. Always quality po talaga dapat. And yung right ingredients po. Grabe. Ikaw ba, sir, ay hindi naman nahihirapan sa pag-source ng iyong mga ingredients? Sa ngayon po, halos lahat nandiyan na rin po naman. Naga, Legazpi, nakuha ko na rin po yung mga ingredients po namin. Ay, grabe. Nagugutom ako. Ang sarap. Ano po yan? Ayun po, mango tort po. Mango tort. One of our best seller din po. Kaso, bihira lang po siya na maging Nagagawa. available po. Opo, kasi ako pala nakakagawa niya. Oo nga. So, price range. Kasi ako, Sa bibingka po sa mga native delicacies, from 85 to 300 pesos po. 85 to 300. Opo. Oo. Tapos sa mga cake star po, meron po kaming buy May 2 for 180, yung Oo nga. brigadero po. Oo, yun yung favorite ko. Opo, range to 130 to 265 pesos po. Yung mga brigadero nyo, pag tinignan mo, mukha siyang chocolate and cream, pero meron siyang kakaibang lasa. Coconut ba yun? Ano ba yun? yung sa gitna, ma'am, is yung custard po. Custard. Bali, yung brigadero po is originally from Brazil po siya. Ano yung kakaibang taste doon na nalalasahan ko sa cream? French custard po ang ginamit po namin. Ayun, kaya pala kakaiba, French custard. Ang galing ng mga naiisip ni sir. Kaya, kung mahilig ka sa mga cakes, tapos natikman mo yung kanyang brigadero, may something na iba na hindi mo usually natitikman sa ibang cakes. Kaya, babalik-balikan mo talaga siya. Yung pala yun. Kakaiba yung cream. Okay. So, grabe, ang galing mo naman, sir. Thank you po. Nakatulong ng malaki yung experience mo sa barko, yung exposure mo sa iba-ibang cuisines, no? Yes, ma'am. Kaya, ang galing mo doon na dinala mo dito yung mga natutunan mo. So, we're very lucky na dito ka nagbukas ng negosyo sa Albay. So, matitikman ng mga Albayano yung mga unique flavors ng iyong mga products. So, sige sir, ano yung mga bestseller aside from bibingka na nabanggit mo? Ano pa yung ibang binabalik-balikan? Inutak. Favorite ko to. Aside from bibingka and inutak, yung egg pie po. Egg pie talaga. Egg pie assorted, ma'am. Assorted nga naman. Imbis na bibili ka ng 4 na egg pie, kasi gusto mo matikman lahat, andun na sa isang box, 4 na flavors. Mango, ube, regular, and strawberry. Po. Galing. Okay. And ito nga, papakita natin sa mga ngayon palang nagbukas ng kanilang mga Facebook. Ayan. Royal Bibingka. Ang ganda ng packaging. Iba-ibang flavors.
Saan ka nakakuha ng idea na gawing ganito kaganda ang packaging ng iyong bibingka products? Bali, pinagtulungan na namin ng asawa ko na ayusin po siya. Oo. So, Okay, nag-train saan ka po ba sa DTI or somewhere? Sa YouTube lang po. YouTube, ang galing oh, ang social. So, pwede mo siyang ipangregalo. Kapag merong mga occasions, hindi nakakahiyang ipangregalo. Napaka-social na Actually, ma'am, packaging. ginagawa na po nila yan na pasalubong po. Nakarating na nga rin po siya sa ibang country, sa Japan, sa Bahrain, Oo. sa Amerika po. I see. Apo. So, na-export mo na siya. Opo. Ang galing. Kaya naman pala balik agad kapital. Nag-export na siya. So, ang husay-husay mo naman, sir, na nakakabilib ka Opo. sa ginagawa mo. And how young are you pa lang, sir? 31 na po ako. Wala, 31 pa lang siya, pero successful business owner na siya. Nakakabilib naman talaga si Thank you po. sir. So, mag-isa mo tong kinonceptualize. Mag-isa mo trinabaho talaga itong business na ito. And masasabi natin successful, nag-venture out na siya into another business, no? So, ang galing-galing ni sir. So, sa mga nagbabalak, okay, let's say, yung mga nagbabarko din, kasi nakakalungkot naman talaga pag iniisip mo na yung mga members of the family, kailangan palaging lumayo para lang mabuhay ang pamilya. So, marami tayong mga kababayan, mga kapwa albayanos din dito na nagbabarko din, and para makasama na nga rin ang pamilya nila and meron namang skills na kagaya ninyo, baka maingganyo natin sila na mag-open na rin ng kanilang mga business. Anong advice po ang pwede nyo ibigay sa kanila? Huwag po kayong matakot na mag-start ng business. Pag-isipan nyo pong maigi, tapos try nyo po. Wala naman pong masama kung mag-fail or maging successful po. Subukan lang. Opo, subukan lang po. Saan ka humugot ng lakas ng loob para kahit medyo may problema, hindi mo sinara yung negosyo mo? Actually, ayoko na po kasi bumalik ng barko kasi mas maganda po na kasama pa rin natin yung pamilya natin. Oo. Opo. So, yun yung naging motivation mo, yung Opo. pagiging close to your family. Opo. Ayan. So, yun nga, ang galing, nag-innovate, nag-iisip ng bago. Ganun naman talaga sa negosyo. Kasi kung laging yun at yun, tapos yung ino-offer mo ay laging pareho sa mga ino-offer ng iba, ay talagang mauumay ang mga consumer. So, ikaw, bago ang ino-offer mo, bago sa panlasa. Opo. And pati sa pandinig, kasi yung mga pangalan ng mga produkto mo, kakaiba naman talaga. So, ngayon, Cuban sandwich naman ang Cuban sandwich aabangan natin sa Ninong's Bibingka. Okay. So, si Ninong na maraming inaanak na laging busy pang Pasko, magaling at nagbukas ang negosyo at ngayon ay successful at the age of 31. Okay. So, start small lang. Sabi mo, 25K, no? So, yung mga may 25,000 dyan na ipanggigimik nyo lang naman o baka sa ibang bagay nyo lang naman o shopping lang, inegosyo nyo na yan kasi si Sir 25,000 nag-start online. Ngayon, nakapagpabalik na ng puhunan na 700,000. So, kung kaya niya, kaya nyo rin, di ba? So, ayun sir. Ano pa yung mga sekreto ng isang katulad ninyo? Aside from, of course, yon masipag kayo, creative kayo. Ano pa sir yung mga tingin yung qualities nyo na nakaka-contribute dito sa success ng business? Opo. Kahit nakakapagod po talaga mag-business, nakaka-stress. Napagod po kayo, ipahinga nyo lang. Yun. Pahinga, pero hindi titigil. Hindi po titigil. Go ulit. Ayun. May mga mentors ka ba? May mga nagturo ba sa iyo? Madami po. Yung family ko po. May po na lagi. Sige, banggitin natin sir kung may mga gusto kang pasalamatan na katulong sa iyo sa business mo. Yung family po ng asawa ko po, Lorais family po, tapos Don Donilla family na walang sawang nasuporta sa akin sa pagbibusiness ko. Salamat po. Ayan. So may anak na po ba si sir? Meron na ring... Buntis pa lang po. Ayan! Ang galing, tuloy-tuloy ang blessing. Opo, dahil po sa pag-business ko kasi magto 2 years na ako na nasa lupa. Yun po. nakabuo. Ang galing.
O, di ba? So, kung meron talagang mga business na magiging successful, so tayo din ng mga albayano, ano tawag dito? Gawin, i-support din natin yung mga local businesses. Kasi, di ba kagaya ni Sir, o dahil sinuport natin yung business niya, hindi niya kailangan umalis at malayo sa pamilya. So ngayon nagka-baby pa siya. So ganun yon, support local. O di ba? Unahin natin yung mga sariling atin, yung mga businesses na dito mismo pinanganak sa Albay at dito nag-flourish. Yun ang ating laging isusupport. Ayan. So nakakatuwa si Sir. More blessings for you. And ayan. Ano pa yung kunyari ako, nagki-crave ako. Ikaw ba, Sir, ay nagdi-deliver na ng products mo? Nagdi-deliver pa rin kasi nag-start ka sa ganun, di ba, online? May delivery partner po kami, yung Bicol Express. Opo. Ayun. Di na natin kailangan i-promote kay Sir kasi Bicol Express na pala. Opo. Tapos, baka ngayon week po or next week po, nasa Food Panda and Grab Food na rin po kami. Ay, Opo. sosyal, Food Panda and Grab. Pero syempre, nag-support siya sa local business, Bicol Express. Ayun. Bicol Express po. Kasi maganda rin yung in-offer nilang service at mura pa compared to the others. Pinakamura po. Dito, pinanganak yung negosyo sa Albay. So, support natin yan. Naging guest ko na kasi yun dito. Si Ma'am Rizalina. Si Ma'am, opo. Tapos, nabilib talaga ako na ang baba ng rate ng kanilang delivery service. So, ayun. Ang galing ni Sir, isang seafarer, nag-decide na mag-take ng risk na magbukas ng business at ngayon ay isang successful entrepreneur at the young age of 31. Ayun. So, sa lahat-lahat sa inyo na nanonood, if you're craving for bibingka na kakaiba, if gusto nyo ng mga produktong hindi nyo usually natitikman kasi meron siyang kakaibang twist ng flavor sa kanyang mga ginagawa. And, sabi nga ni Sir, you can be assured na quality yung siniserve niyang mga food and malinis talaga. So, try nyo po yung mga products ng Ninong's Bibingka. Pero hindi lang bibingkang nandyan, iba-ibang produkto ang makikita nyo dyan. Go ahead and promote your business, Sir. So, ano po yung mga ino-offer nyo? Sabihin nyo na po sa ating audience. Meron po kaming native delicacies, cakes, pastries, and ngayon po magkakaroon na rin po kami ng sandwiches po and pasta. So, ano-anong mga cakes ang ino-offer mo, Sir, sa ngayon? So ngayon po, cake top and yung mga Yan, sarap. Ano yan, Sir? dream cake po. Uy, may ganun na rin pala siya. So, saan namin makikita yung lahat ng list ng products mo? Search nyo lang po sa Facebook yung Ninong's Bibingka po. Tapos, ano na po lahat po ng menu. Ninong's Bibingka. And if we want to order, Message nyo lang po sa Facebook or call 0966-322-2267 po. Or visit nyo po yung physical store namin sa Purok 3, Cruzada, Legazpi City po. Along the road lang po siya near Cruzada Chapel po. ayan. So, ayan pang mga pasta nyo ay available pa rin po ngayon? Simula po bukas, ma'am, available na po siya. Ayun, sa soft opening. Kasama pala ito ng sandwiches. Opo. So, you will be serving not only Cuban sandwiches, pero pasta na rin Pasta po. rin po. Ay, wow. Iba-ibang flavors. Ay, Italian pasta po siya. Magkano naman po, yan ang favorite ko, inutak. So, magkano naman po ang per serving ng pasta? Range to 140 to 175 po. 140 to 175 kasi ayan, nababasa naman natin na kakaibang mga pasta naman to, hindi yung typical na, ano yan, fusilli al forno. Anong klase ng pasta po yan? Bali, binibake po siya na pasta, top with mornay sauce po. Ayun. Okay, ay naku, mukha nang iisa-isahin ko na naman tikman itong lahat ng pasta ni Zero. Ayan. So, good thing na Bicol Express ang kanyang delivery partner kasi mababa lang ang charge dyan. So, visit nyo po ang kanilang Facebook page, Ninong's Bibingka, and call nyo po yung number, again, 0966-322-2267. May Instagram din po ba kayo? And TikTok or yung iba pang mga apps?
Facebook pa lang. Facebook pa lang. Okay. Sobrang busy na ni Sir. Saka mabenta naman kahit wala yung ibang app. So, Facebook, Ninong's Bibingka. And then, pasyalan nyo siya along the road. Napakadaling hanapin dyan sa May Cruzada. Ayan. So, maraming salamat po, Sir, sa pagpapaunlak ninyo sa amin dito. Sa Ledipo Business Hour, marami po kaming natutunan. And for sure, marami tayong na-inspire na mga nanood sa atin. Kasi at a very young age, diba? 25,000 puhunan. Ngayon, napakalaki na nung business mo and mag-i-expand ka na and nakapag-ROI ka in less than 2 years, 1 year to be exact. So, maraming salamat po sa mga ibinahagi niyo sa amin sa araw na ito. Sir Jeffrey Dondonilla, owner of Ninong's Bibingka. Alam ko very busy ka but you took time to be with us today. So, thank you. Thank you din sa pag-invite kay Sir Jeffrey. Thank you, of course, sa nag-birthday, sa birthday boy na si Sir Chad. Ayan. Sir Chad, thank you for always supporting us. And of course, to Ma'am Mary Lou Duca Castillo of the Albay Provincial Information Office, and to Attorney Edsel Grex Lagman, ng ating mahal na gobernador, for always supporting po ang mga programs ng Ledipo Office. At sa inyo po sa panunood sa amin sa araw na ito, salamat po, and magkita-kita po tayo ulit sa Lunes 10 a.m. to 11 a.m. for another story po tungkol sa pagdinegosyo dito sa Ledipo Business Hour. Thank you so much, Thank you so sir. much po. Maraming salamat. Thank you for watching. Have a great day. Enjoy the rest of the week po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.